Ang Sabat ay banal na pagtitipon. Mayroong mga taonang araw ng pamahinga, tinatawag annual Sabbath rest. Nag-utos ang kabanata na walang pangkaraniwang gawain sa ilang araw ng kapistahan na inilalarawan bilang mga banal na pagtitipon o kapahingahan na sa Ingles ay tinatawag na Sabat. Sa Levitico, Kapitulo 23, versikulo 7 at 8, ito po ang isang uri ng Sabat. Ano raw ito? Ito ay piyesta ng tinapay na walang libadura. Kakain sila ng tinapay na walang libadura, walang yeast, katulad ito ng tinapay na ating kinakain sa tuwing magkaroon tayo ng communion service. Yan, ganyan, walang libadura yon. Isa pang uri ng Sabat ay pista ng isang linggo, Pentecost. Itong Pentecost, ito yung panahon ng pag-aani. Ang pag-aani, alam ba, may counterpart nito sa New Testament. Yung Pentecost ay ang pagbuhos ng Espiritu Santo at ang pag-gather ng mga kaluluwa. Ang Pentecost sa Old Testament ay ang pag-harvest, pag-gather ng mga kinaani nila, produkto ng kanilang mga pananim. Pero sa New Testament, ang katuparan ay ang gathering of souls, fiesta ng mga trumpeta. Mga minamahal na kapatid, Levitico Kapitulo 23, versikulo 24 at 25. Lahat ng mga Sabat na yan, walang gawain na gagawin. Isiselebrate nila yan. Sabi nito, sa 23, versikulo 32, ang araw ng pagtubos o Day of Atonement. Ito ay celebration nila nung sila ay umalis sa Egypt na bago ang gabi na yan, inutosan si Moses na i-broadcast sa bayan Israel na ang bawat isang bahay ay kailangan maglalagay sila ng dugo sa kanilang pintuan, sa hampa, sa itaas at saka sa tagiliran. Kaya pagdating ng Day of Atonement, magtatay si Aaron, kukuha si Aaron ng dalawang kambing, pagsapalaran yon, ang isa kay Azazel, ang isa naman kay Panginoong Jesus. Pagdating nila sa labas, kukunin na naman ngayon ang kambing na tinahulugan kay Azazel, kumakatawan kay Satanas. Ikukumpisa naman ni Aaron, kay siya ng high priest, ikukumpisa doon sa ulo ng kambing ang lahat ng mga kasalanan na nagdadala na ilabas doon sa galing sa loob. Once naman kumpisa na yun, kukuha sila, pipilit sila ng isang tao na magdadala ng kambing na ito patungo doon sa lugar na malayo, walang nakatira. Pagkawalan ito ng kambing, hindi na makabalik sa kambing ito. Alam ba ninyo kung ano simbol yan? Sa pagsimula ng 1,000 years, si Satanas ay naiiwan dito sa planitan ito na wala na siya matutokso dahil wala na ang mga tao. So, ganun ang sinisimbolizan niya. Okay. Ang isa pang araw ng Sabat, kasi pagdating sa unang araw, yun ang gagawin nila. Pagdating naman sa pang-walong araw, so ito naman ang kanilang gagawin. Araw ng mga tabernakulo. So, marami po ang tinatawag na Sabat sa banal na kasulatan. Sa Levitico 25, versikulo 1 hanggang sa versikulo 8, itong Sabbatic year na ito ay ito
pagkatapos ng pagkatapos ng 7 taon o matapos ang 6 na taon, pagdating sa pang-7 taon, itong tinatawag agricultural Sabbath, hindi na hasikan ang lupa, hindi na siya cultivate ang mga bunga doon, bawal na mag-harvest ang mayari. Ano gagawin sa mga bunga? Mga bunga doon, para yan sa mga mahihirap, mga kapuspalad, para sa mga estranghero, at para sa mga hayop. Sa loob ng 1 taon, walang pakinabang doon ang may-ari. Then, pagkatapos noon, bibilang ng 7 taon bago dumating itong tinatawag na Jubilee year, taon ng jubilyo. Ito na ang pagbigay ng tinatawag na kalayaan. Yung mga sanla ng mga lupa, ibabalik na doon sa original na may-ari. Yung mga tinatawag na mga alipin. Yung mga alipin, pabalikin na sa kanilang mga tahanan. Ang may mga utang libre na, hindi na sila magbabayad. Ito po ang tinatawag Jubilee year. Ngayon, mga minamahal na kapatid, itong sa Levitico, Kapitulo 23, versikulo 11 at saka 15, tumutukoy ito sa pagtatapos ng Sabat upang simulan ang pagbibilang sa Pentecost. Nilinaw na ang mga tinagdal na pistahan ito ay bukod pa sa mga Sabat ng Panginoon. Bukod, yung mga Sabat natin tinalakay, hindi kasama doon ang araw ng Panginoon. Sa pag-7 araw, wala nang ginawa ang Diyos, kundi ginawa niya ang pang-7 araw na araw ng kapahingahan. Nang ika-7 araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa at nagpahinga siya sa ika-7 araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa at ginasbasan ng Diyos ang ika-7 araw at kanyang ginawang banal sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain kanyang ginawa. Merong 3 bagay ang ginawa ng Diyos. Nagpahinga siya, binasbasan, at pinabanal. Ngayon, saan ka pipili ng araw na magsamba? Doon sa binasbasan o doon sa hindi binasbasan? Sa loob ng 1 linggo, from 1st to 7th day of the week, isa lang ang espesyal doon. The rest, ang alin, hindi tinawag na banal. Walang basbas. Wala siyang basbas. Ang ika-7 araw lang. Kaya naman, dahil itong araw ng Sabat na ito ay remembrance sa paglikha ng Diyos. Nung ibinigay na ang 10 utos sa bayan ng Israel doon sa bundok ng Sinai, ang pagbigay pa naman na ito ay talagang binistri ng Diyos ang kakilakilabok na pangitain. Nung ibinigay ang 10 utos, kumulog, kumidlat, lumindol ang mga tao ay nangatakot. Pagkatapos, nagsalita na ang Diyos. Ako ang Panginoong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Pagkatapos, binigkas na niya ang unang utos. Ang pang-apat na utos ay ito. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipamilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. So, ang Diyos, 6 na araw na gumawa, yun din ang kanyang inutos sa atin. 6 na araw din tayo nagagawa.
pagdating sa pangpitong araw na kung saan ang Diyos ay nagpahinga, ang kanyang bayan magpahinga din naman. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Hindi siya nabi na Sabat mo ito Sabat sa Panginoong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ang iyong anak na lalaki at babae, huwag gumawa. Sino pa? Ang iyong alipin lalaki at babae, kung ikaw ay mayaman, mayroon kang mga servants, mga katulong na binabayaran, huwag silang gagawa. Ano ba? Ang mga hayop, yung pangtrabaho, at pati ang mga estranghero. Sabi, ikaw, ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Kung sa atin ngayon, kung meron kang bisita, huwag siyang gumawa rin. Bakit? Bilang isang tanda, marka, sign, sa pagitan, bilang isang tanda sa pagitan ko at nila. Para upang kanilang maalaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. So para malalaman ng tao na ang nagpapabanal sa kanya ay ang Diyos, kailangan mangiling siya ng araw ng Sabat. Ito ay tanda sa pagitan ng Diyos at ng tao upang malaman ng tao na siya ay pinabanal ng Diyos. So kung sino ang gusto maging banal, dapat mangiling ng araw ng Sabat. Kung hindi ka mamili ng araw ng Sabat, hindi ka mapapanal ng Diyos. Malinaw ba sa inyong pag-unawa ang mga pagpapaliwanag ng Diyos? At pagkatapos sa versikulo 20, inulit ito, inyong ingatang banal ang aking mga Sabat upang ang mga iyon ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo. Para upang inyong maalaman na akong Panginoon ang inyong Diyos. Kung hindi mo pala ipangili ng araw ng Sabat, hindi mo kilala, hindi mo alam na siya ang iyong Diyos. Pangili ng Sabat at hindi ito nilapastangan at umiiwas sa paggawa ng anumang kasamaan. Ang mapalad pala ay ang humahawak sa utos na ito. Ang malabag dito ay hindi mapalad. Ano man ang opposite ng mapalad? Malas. Kaya atin sabihin, malas ang tao hindi gumawa ito at hindi nanghahawak ng utos na ito, hindi nagniling. Malas yan. Isaias 56, versikulo 6, at ang mga dayuhan na sumanib sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya at ibigin ang pangalan ng Panginoon at maging Kanyang mga lingkod, bawat nangingiling ng Sabat at hindi nilalapastangan ito at nag-iingat ng tipan ng Diyos. So, kain ano pang kain mo, basta mangingiling ka, ikaw ay magiging lingkod ng Panginoon. Kaya, marami pa ngayon ang gusto ng Diyos na magiging lingkod. Kaya inutos niya na ipangaral ang Ebanghelyo sa buong sangkatauhan. Ang sumampalataya, babautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Isaiah 58, versikulo 13 at 14, kapag iyong iorong sa iyong paa dahil sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan sa ating banal na araw, at iyong tinawag ang Sabat bilang isang kasiyahan at parangal ang banal na araw ng Panginoon,
salita ng iyong salita. Pero po yung sa conversation lang, bawal ka magsalita ng hindi tungkol sa Panginoon, pag-aral ng Sabat, o yung mga negosyo-negosyo, mga trabaho-trabaho, ay wala kalayan. Dapat hindi mo tinatanong ang iyong katabi, saan ka nagtatrabaho ngayon? Magkano ang iyong kinikita? Bawal kalayan. Ayan o, kaliwa na. Versikulo 2, versikulo 27, sinabi ng Diyos sa bayang Israel, ang Sabat ay ginawa para sa tao. Kailan ginawa ang Sabat? After ng 6 days creation. Ginawa yun pala para sa tao. Sa ibang translation ay ganito, ang araw ng Sabat ay ginawa para sa kabutihan ng tao. Hindi ang tao para sa kabutihan ng Sabat. Yan ang sa ibang translation, maliwanag. Kaya sa 28, kaya ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabat. Bakit siya Panginoon ng Sabat? Dahil siya na ang gumawa ng lahat ng bagay at siya ang Diyos na nagpahinga sa ganitong araw. Kaya siya ang Panginoon ng Sabat. Siya ang Panginoon ng Sabat. Ang araw ng Sabat ng Panginoon, hindi magwawakas ang pagsiselebrate, pangingiling, hindi magwawakas dito sa daigdig na ito. Kung babalik pa si Kristo Jesus na papatayin na ang lahat ng mga makasalanan, wala nang natitira, magpapatuloy pa rin ang pangingiling ng Sabat. Sabi dito, sapagkat kung paano ang mga bagong langit at bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon. Gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan, at mula sa bagong buwan hanggang sa isang bagong buwan, at mula sa isang Sabat hanggang sa isang pang Sabat, paroon ang lahat ng laban. Ano ang nagawin nila? Upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Magpapatuloy ang pagsamba sa Panginoon tuwing Sabat hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Ang Sabat ay banal na pagtitipon. Mayroong mga taunang araw ng pamahinga, tinatawag annual Sabbath rest. Nag-utos ang kabanata na walang pangkaraniwang gawain sa ilang araw ng kapistahan na inilalarawan bilang mga banal na pagtitipon o kapahingahan na sa Ingles ay tinatawag na Sabat. Sa Levitico, Kapitulo 23, versikulo 7 at 8, ito po ang isang uri ng Sabat. Ano raw ito? Ito ay piyesta ng tinapay na walang libadura. Kakain sila ng tinapay na walang libadura, walang yeast, katulad ito ng tinapay na ating kinakain sa tuwing magkaroon tayo ng communion service. Yan, ganyan, walang libadura yon. Isa pang uri ng Sabat ay pista ng San Linggo, Pentecost. Itong Pentecost, ito yung panahon ng pag-aani. Ang pag-aani, alam ba, may counterpart nito sa New Testament. Yung Pentecost ay ang pagbuhos ng Espiritu Santo at ang pag-gather ng mga kaluluwa. Ang Pentecost sa Old Testament ay ang pag-harvest, pag-gather ng mga inaani nila, produkto ng kanilang mga pananim.